Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating Midweek Fellowship. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Una po ay Happy New Year po sa inyong lahat. At kung ano man po yung plano nyo this year, pagkatiwala na po natin sa Panginoong Jesus ito. At sige po, simulan po natin ang gawain sa pakikinig ng papuring awit. Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Tumawid sa Kanya! Hallelujah! Purihin natin ang Diyos sa dakila sa lahat! Hallelujah! Pagdiwang natin ang katagumpayan ng ating Panginoong Hesus! Salamat, Panginoon! Kagalakan sa puso'y umaapaw na di maisalarawan ng awit
pagkat naririyan ka palagi. Di matitig na sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay masalamat, Panginoon, at ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa bagla. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at tumaabang sa bagla. At higit pa, sa bagla, sa lahat kong pangangailangan. Higit pa, sa lahat kong inaasahan. Wala lang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Salamat, Panginoon. Di matayang ba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panglaban. Hallelujah! Pagkat naririyan ka pala, di matitinag. Titinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit. Hindi kami mapipigil, Panginoon. Ay mabuti. Sama-sama natin ihayag. Pagkat napakabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa bagla. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at tumaabang sa bagla. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa, sa lahat kong inaasahan. Wala lang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng biyayang tinatanggap namin, O Diyos, mula sa iyong kagandaang loob. Patuloy nga aming pupupurihan ka, Panginoon, ang aming Diyos, dakila sa lahat. Minsan pa, sa ating pag-awit, ating ihayag. Sa ating Panginoon, sama-sama tayong umawit. Salamat, O Diyos! Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa bagla. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at tumaabang sa bagla. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa, sa lahat kong inaasahan. Wala lang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala lang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala lang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Salamat, Panginoon! Hallelujah! Sama-sama ibigay ang wagas sa palakpak at papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Sige kapatid, palakpak mo ang iyong mga kamay. Sumigaw ka sa galak. Umawit ka ng papuri para sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 Purihin ka! Hallelujah! Hallelujah, Panginoon! Hallelujah! Salamat, O Diyos! Salamat, Panginoon! Salamat, Jesus! Salamat sa lahat-lahat, Panginoon! Tunay nga ika'y dakila, tunay nga ika'y tapat, tunay nga ikaw ay sapat. Hallelujah! Salamat, O Diyos, sa kagalakan, Panginoon,
na meron sa puso namin, Panginoon, sa kapayapaan, Lord, na patuloy mong binibigay araw-araw sa amin, Lord. Hallelujah. Sa nagdaang 2025, Lord, we just want to thank you for everything you've done in our lives, Lord. Sa bawat himala, Panginoon, sa bawat kagalingan, Lord, sa bawat biyaya, sa bawat katagumpayan, Panginoon, na ikaw yung kasama namin, Lord. Hallelujah, hallelujah. At patuloy nga, Ama, sa taong ito, we just want to continue, we just want to acknowledge, Lord, your presence, Lord. Tuloy nga, Panginoon, naniniwala kami na ikaw yung Diyos noong 2025 na aming nakasama. Ikaw pa rin yung Diyos namin, Lord, sa 2026 na to, Panginoon. At patuloy nga, Panginoon, na kami magpupuri sa iyo, Panginoon, magpapasalamat, Lord. Ngayon pa lamang, Lord, we surrender everything, Lord, at pinagpapasalamat na namin, Panginoon, ang taong ito, Panginoon. We declare blessings, Lord. We declare healing, Jesus. We declare prosperity in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord. And we offer our lives, Lord. Hallelujah. Use us, Lord, for your glory, for your honor, Lord. Hayaan mo, Panginoon, sa buhay namin, hindi kami yung maitaas, Panginoon, kundi ikaw, Panginoon, sa bawat buhay namin, Lord. Everything is about you, Lord Jesus. It's all about you, Lord. About your grace, Lord. Hallelujah. Wala kami sa lugar na to, Lord, kundi dahil sa iyo, Panginoon. Wala kaming pinagpapasalamat, Lord, kundi dahil sa iyo, Lord. Hayaan mo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, ikaw ang maitaas, Lord. Ang pangalan mo lamang. Hindi po kami karapat-dapat na tumayo sa iyong harapan. Pero dahil sa iyong pag-ibig, Lord, sa pagtanggap mo sa amin, Lord, sa pagmamahal mo, Lord, nandito kami ngayon. Nakakapagtaas kami ng kamay. Nakakaawit kami ng malaya. Nakakasayaw kami ng may kagalakan sa aming puso. Hallelujah. Patuloy nga, sa iyo namin papupurihan, sa iyo namin ibabalik, Lord. Pinakamataas na kapurihan, pasasalamat. Minsan pa, mga kapatid, gamitin natin ang ating buhay, ang ating mga boses, ang ating mga kamay para sa ating Panginoong Hesus. Let us worship Him in spirit and in truth. Balik natin sa Kanyang karapat-dapat na pasasalamat, pinakamataas na kapurihan. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for everything you've done, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsay di napahiran ang kabanalan at kalwalhatian.
Aming Ama, mangusap ka po sa puso ng bawat isa. Amen. Amen. Aming Ama, marami pong salamat sa mensahe na amin natanggap. Mga kapatid, patuloy po natin tamhin ang kapayapaan ng Diyos sa papuring awit. Amen. May buwan ba? Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ng tunay, magmula ba sa ugat ng aming lahi? Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, makihanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat tinghati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan pinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Diyos po ang pinakamataas na kapurihan. Minsan pa, palakpakan po natin si Jesus. Amen. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa pinakamahalaga, ang pakikinig po ng salita ng Diyos. At ngayon po, nasa series pa rin po tayo ng Encountering Jesus na ibabahagi po ng ating kapatid na si Brother Bobby Lopez sa topic na Gathering Demoniac. Minsan pa, punin po natin ang Panginoong Hesus. Araw sa ating lahat. Sa pagsisimula po ng ating pag-aaral ng kanyang mga salita, humingi tayo ng gabay mula sa kanyang espiritu na siya nating tunay na tagapagturo. Maraming Diyos, nagpapasalamat kami sa kaloob mo na buhay sa bawat isa. Nagpapasalamat po kami na sa pag-aaral namin at pagbubuloy ng iyong mga salita, ang Espiritu mo ang siyang magtuturo sa amin ng mga dapat naming matutunan, magpapaalala, Panginoon, sa amin ng iyong mga salita, pangako, mensahe. At ikaw din po yung patuloy na kikilos upang ang mga salitang ito ay hindi lamang namin marinig, kundi umanim sa aming puso, sa aming isip, at sa kayong Panginoon ay maging bahagi ng aming buhay. Ang lahat ng ito, Ama, dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang paksa po na pagbubulay-bulayan natin sa umagang ito ay pinamagatang ang paglaya sa talikala mula sa bilibigan tungo patotoo. Ito po ay halaw sa isang kwento mula po sa Biblia, mula po sa Aklat ng Marcos, Kabanata 5, talata 1 hanggang 20. Ilang araw lamang ilang araw lamang no, ay itong nakaraang mga araw lamang, no, na ipinagdiwang po natin yung pagpasok ng panibagong taon. So, welcome 2026 and goodbye to the year 2025. But the sad reality is, as we faced and approach, no, the year 2026, marami po, ah, marami pa rin po ano, sa mga tao, no, ay bit-bit, no? Bit-bit yung mga bigat, kabaitan, kalungkutan, yung tanikala mayroon nung taong 2025. Tila ito ay hinahatak pa din, tila isang tali na naghahatak, no? Sa isang tao pabalik doon sa taong 2025. Mga bigat na nagpapahirap ihakbang patungo sa taong 2026 at magpatuloy, no? Maaaring ang mga talikalang ito ay hindi nakikita ng ating mga mata, subalit ramdam ito ng ating puso at lalo ng ating kaluluwa. Hindi ito nalalayo sa kwento ng isang lalaki mula sa isang lungsod ng Gadara, no? Na ginapos sa mahabang panahon ng isang tanikala, no, na maya-maya ay pag-uusapan natin. Pero ang maganda po rito, lahat ng mga kwento mula sa Biblia, no, ng mga sumampalataya, kilala at nakakilala, no, sa ating Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Hesus. Nakalaya sila mula sa mga tanikala na sa kanila yung alipin. Purihin ang Diyos at purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sapagkat sa Panginoong Hesus, walang gapos na hindi niya kayang kalasin. There is power in the name of Jesus. No? Siya po yung nagbe-break ng lahat ng mga change so that people can be free, no, from all kinds of bondages. Just to give you a very short background, no? Ang lungsod po ng Gadara o Jerash, no, mula po doon na binabanggit no, na pinanggalingan po ng lalaking inaalihan ng demonyo ay kasalukuyang kilala bilang Case, no? Isang lugar na matatagpuan sa mahilagang Jordan na malapit sa hangganan ng Syria, Ilog Jordan at dagat ng Galilea. Bahagi ito noon ng tinatawag na Decapolis. Ang Decapolis ay isang grupo ng 10 lungsod noong panahon ng Imperyong Romano matatagpuan sa rehiyon ng Syria at Jordan. Ito ay isang lugar na naghahalo yung kultura ng mga Hudyo, mga Hentil. Ang sinabi po nating Hentil, ang ibig sabihin lang ng Hentil, ito po yung katawagan na ibinibigay doon sa lahat ng mga hindi Hudyo. So basta hindi Hudyo ang tawag sa kanila, ito ay Hentil. No? So pag-usapan muna natin yung senaryo or yung eksena bago dumating ang Panginoong Yesus sa lungsod ng Gadara. Excuse me po. Yung Gadara po ay minsan sa ibang salin ay tinatawag ding Jerash, no? Sa spell na Gerase, no, tinatawag po siyang Jerash, no, pero it is also popularly known as Gadara. So let us not be confused, no, we're just referring to the same place. Ano po yung karanasan ng Panginoong Yesus bago siya dumating sa Gadara? We have to understand na bago po dumating si Jesus doon po sa lugar ng Gadara, humarap siya sa isang matinding unos sa dagat. And I think most of us are familiar, no, doon po sa unos na nangyari na yun sa dagat, no? Ang sabi po sa paglalarawan ng marami, ang unos na yun ay hindi isang natural na kaganapan, no? May mga pagpapaliwanag, marahil ang ilang mga Bible scholar na yung unos na yun na nangyari doon sa dagat ay
tila isang pagtatangka lamang ng kaaway upang matigil o mapigilan ang pagmiministeryo ng Panginoon para sa taong ito. Pero this is the beauty, no? This is the beauty of um, God's ministry, no? Na parang, and God's mission, no? He doesn't care about number, no? Every one of us matters to Jesus, no? Hindi kailangan madami para puntahan ka ng Panginoon. And the Lord comes for those people who are in need of Him. Sabi nga po dito, ang pagliligtas sa isang tao ay isang rescue mission. Kung minsan, bago tayo makaranas ng isang malaking himala, dumadaan muna tayo sa matitinding unos sa ating buhay. Alam niyo po kung ilalarawan po natin yung dagat ng Galilea, um, bago niya marating yung Gadara. I just want you to picture out in your mind na it's 212 meters below the sea level, no? Tapos napapaligiran siya ng bundok. And because of that, yung hangin daw, pag baba siya, no, nagki-create siya ng malaking unos. No, kaya ganun katindi yung yung dinaanan, no? Dinaanan ng Panginoon before na-witness natin or na-witness nung tinong na-witness ng kumbaga bago na-experience ng Panginoon itong paghaharap niya doon sa lalaki mula doon sa lungsod ng Gadara na inaalipin ng demonyo o inaalihan ng demonyo. Yes, inaalihan at inaalipin ng demonyo. Prior to witnessing that specific miracle that Jesus performed on the said city, he encountered a storm. Kumbaga parang no, parang and I would like to believe na sabi nga natin, walang alipin na higit sa kanyang Panginoon. Jesus Christ went through this stage of his life. So I would like to believe no na tayo rin bilang mga lingkod ng Diyos, we will be reaching this point in our lives na may mga matinding unos tayo na dinadaanan na tayo mismo di natin maintindihan how are we going to survive that storm of life that keeps on coming to us. No? But we need to remember that just like what Jesus experienced while he was still living on earth, no, as as man, nakita po natin na after the storm, no, after niyang daanan yung dinaanan lang niya yun. Because after that, no, he will experience, no, or pagkatapos nun kasi he will perform, no, a much greater miracle. No, and as I pointed out earlier, it's just the devil's way, yung kalaban, para ma-reach out yung isang tao. Minsan merong mga malalaking unos na dumadaan sa ating buhay na ginagamit ng devil para tangkain na patigilin tayo dun sa mga ginagawa natin to advance the kingdom of God. Para mapagod tayo, para tumigil na tayo, para hindi tayo magpatuloy. Kasi after that storm of life, God will perform a greater miracle na hindi pa rin natin nawi-witness. And we will become God's instrument, no, for us to witness a powerful miracle, no. Ang kaaway ay ayaw kang pakawalan. Kung mas matindi ang laban daw dun sa buhay natin ngayon, asahan natin may malaking paglaya na naghihintay sa atin sa kabilang ibayo katulad ng karanasan ng Panginoon. And parang yung nangyari doon sa kaso ng ng lawa ng Galilea, no?
bago siya makarating doon sa lungsod ng Gadara. Parang it's a preparation. It's a preparation to more, or should I say, to a fiercer battle that is about to be experienced by Jesus. No, and nakita natin at dito din parang nakita din ng mga alagad, palang nakita niya na even Jesus, even nature is in command, is under the command of Jesus. No, para mas masolidify pa yung pananampalataya nila, no, at makita nila na um, walang hindi kayang i-handle ang Panginoon, sapagkat maging ang kalikasan ay kayang-kayang sunurin. That is just to build their faith. No? Simulan po natin um, yung pagbasa sa Marcos chapter 5, no? Verses 1 to 5. Ganito po ang sinasabi. Dumating sila sa kabilang ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus mula sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking galing sa mga libingan. Ang lalaking ito ay inaalihan ng isang masamang espiritu. Doon siya nakatira sa mga libingan at wala nang makagapos sa kanya kahit ng tanikala. Madalas siyang gapusin ng mga tanikala sa paa at sa kamay, ngunit pinaglalagot-lagot lamang niya ang mga ito at pinagbababasag ang mga bakal sa kanyang paa. Walang makasupil sa kanya. Labit araw, siya'y nasa libingan at sa mga bundok, sumisigaw at sinusugatan ng kanyang sarili ng matatalim na bato. So isa-isahin po natin ito at aralin nating mabuti. Ang una, siguro tingnan po natin yung yung balikan lang natin ng konti kasi meron lang po akong gustong i-point out. Tandaan niyo po, pagkababa ni Jesus, ito po yung naging senaryo. He was approached nung lalaking galing doon sa libingan. Okay? Kung matatandaan po ninyo, ang libingan ay isang lugar para sa mga patay. Sa kultura po ng Hudyo, ang libingan ay isang maruming lugar. No, na nagpaparumi, hindi lang maaaring magparumi sa tao, hindi lamang physically but even spiritually. No? So, at doon po nanggaling yung lalaking sumalubong sa Panginoon. Tandaan po ninyo, itong lalaki na sumalubong sa Panginoon, para mamaya mas maintindihan natin mabuti sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ay hindi po yung isang lalaki na nasa tamang kondisyon. I mean, na nasa kanyang sarili. No? Kundi isang lalaki siya na inaalihan ng masamang espiritu. And yet, you will notice, ang reaction niya, pagdating ni Jesus, sumalubong agad sa kanya ito mula sa libingan. Okay? And another point that I would like to emphasize po dun sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin ng mga talatang ito, yung lalaki po ay hindi lamang isang baliw, no, sa modernong medikal na pananaw. Tandaan po natin na yung lalaki po is being possessed by the evil spirit. He is being controlled by he is being controlled by the evil spirit. And take note, no? Mamaya makikita natin, he is being possessed by a legion, no? Tawag nga po dun sa mga espiritu na umaalipin sa kanya ay legion because it is being composed of thousands of spirits. You try to imagine, the life of this man would be comparable to a territory occupied by a colonizer. So parang nasakop siya totally. He was not in control of his personal life, but his life is totally being controlled, by the one possessing his body, and that is legion. 1,000 of spirits possessing his physical body.
no? Kaya po, yung lalaking ito ay larawan ng ganap na pagkawasak, no? Ano po yung kanyang karanasan? Parang he's experiencing social death o social na pagkamatay. Social hindi po ibig sabihin na pagkamatay, ibig sabihin ay grandioso, kundi nakatira po siya sa isang libingan. Nakahiwalay siya sa lipunan, nakahiwalay siya sa pamilya, and worse, nakahiwalay siya sa kanyang sariling katinuan. Wala siya sa kanyang sarili. Kung matatandaan po natin ang libingan ay para sa mga patay. And this is also the same situation na or in this scenario, parang ano po um, that is actually the standing of man without God. That's how God sees us, no? Kapag tayo ay hiwalay sa Diyos, no? Kapag tayo ay walang pakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang tingin ng Diyos tayo ay mga patay. No, and that is exactly what this man mula po dun sa lungsod ng Gadara, ito yung karanasan niya. He was totally isolated to the society. He was isolated to himself. And more than anything else, he is isolated to God. He feels so isolated to God. At alam po natin na it has nothing to do with God. Perhaps God allows those things to happen for a purpose, para maitaas ang pangalan ng Panginoong Hesus, no? But definitely it is not God who is working or behind, no, those situations or scenarios na pinagdadaanan po ng lalaki mula sa Gadara. Sabi nga, John 10:10b, ang kaaway, si Satanas, ay pumarito upang magwasak, pumatay, at manila. Siya po yung meron pong isa, kung merong isa na pumunta sa John 10:10, sa John 10:10a, para magnakaw, para pumatay, para wasakin tayo totally. That is actually the intention of the devil, no? Pinu-push tayo ng devil na magkasala, no, malugmok sa ating emosyon, um, um, manatili doon sa mali nating gawa. Because that is exactly his plan. Magnakaw, nakawin yung kapayapaan, yung joy, yung love, tayin tayo at wasakin tayo to the max. Ano pa po yung kalalagayan ng lalaki? Wala siyang control sa kanyang sarili. Hindi lang po siya makontrol hindi lang siya nagsasuffer na hindi siya makontrol physically lang. Kasi di ba, sabi nga po sa paglalarawan, hindi siya matalian sa kamay o sa paa. No, maging yung mga itinatag sa kanya, nakakalas niya kahit ito ay bakal, nasisira niya. That's how powerful, no, the spirit or the spirits possessing his body, no, in the name of Legion. Pero more than anything else, yung tanikala po, praise the Lord, na meron po meron siya, hindi niya kayang kontrolin yung kanyang sarili. Because another entity is in control of his physical body. And definitely, it is not God. And it brings distraction to him. No? Makikita nga po natin, sinusugatan niya yung kanyang sarili. No? Nagsisisigaw siya, sinasaktan na niya yung kanyang sarili. No, kahit yung pananakit sa kanyang sarili, hindi niya makontrol. So, ibig sabihin, another entity is trying to own his body. It doesn't, parang, it belongs to him, it belongs to God, sorry. But since he allows another entity to occupy his body, no? So, nawala na siya, pati siya ng control niya. Now, para mas maintindihan natin yung kalalagayan niya, let us see yung geography ng lugar ng Gadara.
Um, by the way, ang Gadara ay matatagpuan dun sa it is an elevated place, no, na may kuwebang, apog, no? Ang sinabing ito, ang kuwebang ito ay ginagamit noon bilang libingan. Tapos yung acoustics o tunog dun sa lugar na ito, nakapagpapalakas ng boses. May gano'ng klase ng ano, meron gano'ng klase ng, um, should I say, katangian yung lugar. So you just try to imagine, kapag sumisigaw yung lalaki, tsak umaalingaw-ngaw yun dun sa buong So, lahat ng ito ay pagpapakita ng pagdurusa, hirap na pinagdadaanan ng lalaking inaalipin ng Gideon, you know? Um, sa mga Hudyo, nabanggit ko na sa inyo kanina, ang libingan at ang mga baboy, no? Nababanggitin doon sa mga susunod na talata, no? Ay tinuturing ayon sa batas ni Moises na marumi, no? Kaya sa paningin ng mga tao, so ito nga po yung verse, no? Worst yung kanyang personal situation, and what worsened the whole things ay ito yung ibang mga tao ang tingin sa kanya, doble yung kanyang kadunihan. Sapagkat nakatira na siya doon sa libingan na ikino-consider na marumi, no? Um, so yun, ganun yung pagtingin sa kanya ng mga tao, no? Um, ito din yung dahilan natin ano, sabi nga po, minsan ano yung libingan natin, hindi naman ito yung ano, hindi lang ito yung lugar na pagdadalan sa'tin sa panahon na tatawagin na tayo ng Panginoon. Minsan buhay pa tayo, pero meron na tayong libingan, 'no? Ano yung libingan? Ito yung mga pangyayari sa buhay natin, mga isipin, alalahanin, kasalanan, kung saan nararamdaman natin na kapaitan sa buhay, kalungkutan, 'no, pagdurusa. Kung saan pakiramdam natin parang patay na tayo, wala na tayong pag-asa at wala nang nakakaunawa sa atin. Minsan ito yung sarili nating libingan. So, it's for you to identify ano ba yung nagsisilbing libingan ko ngayon, katulad nung lalaking itong nasa lungsod ng Gadara. Patuloy po natin ang pagbasa sa talata 6 hanggang 13. Mula sa malayo ay nakita siya ni Jesus, nakita niya si Jesus. Siya'y tumakbo, lumuhod sa harap nito at sumigaw ng malakas, "Anong pakay mo sa akin, Jesus, na anak ng kataas-taasang Diyos? Alang-alang sa Diyos, pakiusap ko, huwag mo akong pahirapan." Sinabi niya ito dahil sinabi ni Jesus, "Ikaw na masamang espiritu, lumabas ka sa taong iyan." Tinanong siya ni Jesus, "Anong pangalan mo?" "Legion ang pangalan ko, dahil marami kami," sagot niya. Paulit-ulit silang nakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Noon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa gilid ng bundok. Nakiusap ang mga masamang espiritu kay Jesus, "Papasukin mo na lang kami sa mga baboy na iyon." Pinahintulutan sila ni Jesus, kaya lumabas ang mga masamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan na may 2,000 lahat ay mabilis na tumakbo pababa sa bangin at nalunod sa lawa. Again, no, it is very clear from depictions. They approach Jesus, lumuhod kay Jesus, tinatanong siya, ano yung plano ni Jesus para sa kanila? Ano yung ano yung purpose ni Jesus sa pagpunta, no? And yung the legion, no, was actually fleeing, no? Nakikiusap sila na wag silang palayasin sa lugar na iyon. Merong gusto kasing ipakita yung mga yun, eh. Number one, at doon na nga tayo papunta, no? Sa Biblia, ang pag-alam sa pangalan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kapangyarihan or otoridad. So, kaya it's very important to know the name of the enemy. And kung makikita po natin sa pasimula pa lang, there is a recognition
Kaya po, sinasabi sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ano pat ang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay luluhod at ipapahayag ng kanilang bibig. Nasa Jesus ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Yung kapangyarihan sa Mateo, langit at lupa were all given to Jesus. No? If there are existing authorities in the world, Jesus is the authority. All existing authorities, praise God, He is the most powerful authorities. And all authorities will bow down their knees and will confess that Jesus is Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the name of Jesus. So kaya nakikita po natin pagdating pa lang ni Jesus, they approach. No, kahit po yung spirito lumuluhod, no, nakikiusap because they are recognizing the authority over them by Jesus. Know this, people of God. We need to constantly remind ourselves that Jesus is our authority in our lives. It is not ourselves. It is not those spirits that may possess it. Pero sa atin, hindi na. Kasi it is Jesus who is possessing who is in us. It is His Spirit. And so therefore, being our Lord, He should take control of the life that we have. Siya yung may authority. Kaya tingnan niyo, nung tinanong niya, sinagot siya. Legion ang sagot. At nakikiusap sa kanya. That is a powerful display of who Jesus is. A powerful display of the kind of authority that He has. No? At ano ba yung legion? Ang legion po ay isang hukbo. No? Ito ay parang ito ay isang ano po sa Romano, no? Parang isang kawan ng mga sundalo na binubuo ng 3,000 o 2,000 hanggang 6,000 sundalo ang isang legion. Isipin niyo po yung pinagdadaanan ng lalaking ito. 6,000 tinig na nag-iimpluwensya sa buhay niya. Surely, he has a fragmented identity. Fragmented yung identity niya because he is being influenced by the 6,000 number of entities. No? Pero, kaya yung kanyang isipan, yung kanyang damdamin, hating-hati ang kanyang isipan at kanyang damdamin. Kasi, ang dami nang influensya sa kanya. Pero nang paalisin ni Jesus yung legion, hindi lang niya pinalayas yung demonyo. Praise the Lord. Ibinalik niya yung isang pagkakakilanlan na mayroon ng lalaki ito. And what is that identity that I am referring to? Which is also our identity. Before being a child, before being a husband or wife, before being a parent, no? Remember this. We are a child. All of us are children of God. We are all children of God. Mga anak tayo ng Diyos. Alam niyo po, just to give you a better picture, sa kasaysayan ng Roma, ang simbolo po ng 10th Legion na nakatalaga sa Palestine noong panahon ni Jesus, ng Panginoong Jesus, ay isang baboy or boar. And it says a lot. Ano yung gustong sabihin nito? Ano po yung gustong sabihin nito? Parang double meaning siya. Na, di po ba? Ano po yung nangyari? Nung pinaalis ni Jesus yung demonyo, saan po ito lumipat? Sa mga baboy. At ano po ang nangyari sa mga baboy? When they were possessed by the evil spirit in the name of Legion, nahulog sa bangin silang lahat ay nalunod. And I don't know if this is just a coincidence or it could be a reminder to many of us. No, nung panahon ng Imperyong Romano, yung simbolo ng 10th Legion na nakatalaga doon sa Palestine, yung pinag-aagawan ngayon doon ng mga Israelita at saka ng mga Palestino. Nung panahon ni Jesus, isang baboy.
no? Parang this is a reminder to many of us, no, hindi lang sa inyo, sa akin at sa ating lahat, na higit pa sa anumang hukbo ng Roma o hukbo ng kadiliman si Jesus, that Jesus is the authority of all existing authorities in the world. Hallelujah. Not just in the world, but even in heaven. No? Makita din po natin yung ilang mga ilang mga pangyayari dun sa kwento na mapanira po yung legion. Sinisira nga niya buhay ng tao, sinasaktan physically, di ba? Pero makaawa sila kay Jesus. Again, this is a recognition of who truly Jesus is. That He is God. That He is the reigning authority from all existing authorities. Bakit kaya sa baboy lumipat yung mga um, masamang espiritu? Ang baboy kasi noon pa man ay simbolo ng karamihan. Alam niyo po parang ganito, nabubuhay tayo sa karamihan, nabubuhay tayo sa pagkakasala. Binibigyan natin ng pagkakataon na makapag-access sa atin ng kaaway. Kasi kung nasaan ang kadiliman, nandoon yung evil spirit. At ang kadiliman, bahagi ng kadiliman ng ating buhay ay ang karumihan. Kaya nga po tingnan nyo, ang pakiusap ng demonyo kay Jesus, pumasok sila sa baboy kaysa mababad sila sa presensya ni Jesus. Bakit? Si Jesus kasi banal. Whereas, no, yung mga baboy, simbolo yan sa kulturang Hudyo ng karumihan. Parang it's tantamount to say, no, kaya po ito yung kaibahan daw, ito yung kaibahan ng Kristiyano, ano, sa kaaway, no. Kilala nila si Jesus, but they are not recognizing the authority of Jesus. They would rather stay inside doon po sa mga baboy na madumi kaysa lumapit kay Kristo, ma-expose sa liwanag, at sa pagka-expose sa liwanag, makapamuhay ng may kabanalan. They would like to stay in the darkness because it is in darkness that they can be who truly they are, mapaggawa ng masama, marumi ang pamumuhay. Bakit pinahintulutan ni Jesus na mamatay ang 2,000 baboy? Una po, gusto nitong ipakita na, tingnan niyo po pagkatapos na paalisin dun sa katawan ng isang tao, lumipat ito sa 2,000 baboy. At anong 2,000 baboy? Malaking kabuhayan. That is only to show that even one soul is very much important, very much significant in the eyes of God. We matter more anything else in this world. Kung hindi tayo binavalue ng mga tao, we are being valued highly by Jesus. At least in Jesus, we can see our worth. We can see our value. That's why He even came to a point that He sacrificed His personal life just for Him to secure our eternal life. Ganun po tayo kahalaga kay Jesus. Kaya lang, we also need to remember this. Sa ating paglaya, may halaga yun. Ano po yung pag-alis sa pagkaalipin katulad ng lalaki? May halaga yung pagkaalis sa pagkabihan ng kaaway. Ano po kasi pagkabihan, pag naging alipin ka, wala kang control sa sarili mo. Iba ang may control sa'yo. Tandaan po natin mga kapatid, gusto ko lamang pong liwanagin. Katulad ng tinuturo ng Biblia, walang pwedeng mag-control sa buhay natin. Hindi ang mga taong nakapaligid sa atin. At hindi rin po tayong may control ng buhay natin.
Kung ibig man nating maging alipin tayo ng buhay na Diyos. Pero maging ang Panginoong Hesus, hindi alipin ang gusto niyang ituring sa atin. Sabi nga niya, hindi alam ng alipin yung ginagawa ng kanyang Panginoon. Pero tayo, sinasabi ni Jesus lahat ng plano niya. Who are we to know His plan? At isinakripisyo niya yung buhay niya para sa atin. In His eyes, we're not just slaves. Ang sabi nga niya, anong identity ang meron tayo? Anak ng kataas-taasang Diyos. Praise the Lord. It is only Jesus who can give us that. It is only Jesus who can give us that identity. So, ko lang pong klaruhin nyo na walang ibang pwedeng magbigay sa atin ng identity ng pagiging anak ng Diyos liban si Jesus. Hindi natin makukuha to through our merit, paggawa ng mabuti, pagtulong sa ibang tao, paglilingkod sa simbahan. It is all through grace. It is all through Jesus Christ. Pwede tayong maging anak ng Diyos. Si Jesus lang yung pwede nating maging access sa Ama. Kaya ang sabi niya sa John 14 verse 6, ako ang daan, ang buhay at katotohanan at walang makakarating sa Ama na hindi sa pamamagitan ko. Kaya nga lang para makalaya ka sa pagkabihag, sa bisyo, kalungkutan, kabiguan, lahat ng pwede nating maituring na libingan ng buhay natin. Nagtatanggal ng pag-asa, nagtatanggal ng tagal, dignidad, pagkabihag sa kasalanan. May mga dapat tayong iwan. Negosyo, relasyon, bisyo na marumi sa paningin ng Diyos upang makuha natin ang tunay na kalayaan. Meron tayong mga sasakripisyo, meron tayong mga iiwanan, meron tayong tatalikuran. Ito yung mga bagahe na nagpapabigat pero hindi nakakatulong sa atin. Silipin po natin ang nagiging dahilan para masangkot tayo dun sa mga maruruming bagay, sa mga bagay na nagpapabigat sa ating kalooban. Dumudungis dun sa ating identity bilang anak ng Diyos. What are those things in your life? We have to let go of it. We have to get out of our comfort zone. Ang sabi, itong maganda, gaano man karami ang ating problema, lalim yung pagkakalubog natin sa kasalanan. Ang isang salita ni Jesus ay sapat upang baguhin ang ating sitwasyon. Kapangyarihan ng Diyos, purihin ang pangalan ni Jesus na hindi limitado sa bilang ng ating mga pagkakamali. This is not to say na okay lang na magpatuloy tayo sa pagkakamali. Pero hindi po yung bilang ng mga pagkakamali na nagawa natin. Alam nyo, this is what I have to realize. Dito po sa mundo na ginagalaw natin, we always need to struggle. Kailangan nung magsikap na mabuti para magkaroon ka ng magandang buhay. Minsan para mahalin ka ng mga tao, pahalagahan ng tao, kailangan mong maging mabuti sa kanila. Lahat kailangan mong pagsikapan. Ang malaking tanong, pati ba yung atensyon ng Diyos? Pati ba yung pagmamahal ng Diyos? Do I have to exert a lot of effort just for us to be loved by God? Kasi parang minsan ang buhay sa mundo nakakapagod na. Parang kailangan nating paghirapan ng lahat for us to deserve the things that we wanted to enjoy in this life. That we want to enjoy in this life. Parang ganun. Pero salamat sa isang pagre-reflect. Niliwanag ng Panginoon na you don't have to be perfect. Okay na kung ano meron ka ngayon. Pwedeng madami kang maling desisyon na ginawa. Nalungkot ka. Pwedeng for a time, tumigil ka sa ministry. For a time, tatampo ka sa Panginoon. For a time, natatakot ka, nalulungkot ka, nababalisa ka, nagkamali ka. Sabi ng Lord, hindi ka pa nga lumalapit sa akin noon, mahal na kita. Ngayon pa, na anak na kita. Hindi itataboy ni Jesus ang sinumang lumalapit sa Kanya. All we have to do, lumapit lang tayo kay Jesus.
Siya may sabi, "Lumapit kayo sa'kin kayong lahat na nabibigatan sa inyong pasanin sa buhay at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Siya ang nagsasabing, "Hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin." You don't have to be perfect. You just need to be who you are. Lumapit ka lang kay Jesus at bahala si Jesus. It is His ministry na baguhin ang ating buhay. Palayain tayo sa kasalanan. Palayain tayo dun sa mga bagay na nagbibigay ng nagiging dahilan para mawala yung joy, mawala yung love, mawala yung peace. Sa pagpapatuloy po natin sa Kabanata 14 hanggang 20, tumakbo ang mga nag-aalaga sa mga baboy at ipinamalita ang pangyayaring iyon sa bayan at sa mga karatig pook. Kaya't pumunta roon ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dati-rati inaalihan ng legion. Ito'y nakaupo na. May damit at matino na ang pag-iisip. Dahil dito sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa lalaki at sa mga baboy. Dahil dito pinakusapan na si Jesus na umalis na sa kanilang lupain. Habang sumasakay si Jesus sa bangka, nakiusap ang taong pinalaya na isama siya. Ngunit hindi siya pinayagan ni Jesus. Sa halip ay sinabi sa kanya, "Uwi ka sa iyong mga kamag-anak at sabihin mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo, kung paano siya nahabag sa iyo." Umalis nga ang tao at nagsimulang ipamalita sa Decapolis mga ginawa ni Jesus para sa kanya. Namangha ang lahat ng nakarinig nito. Ito po yung nangyayari kapag pinalaya tayo ni Jesus. There is restoration. Diba? Ano yung ginagawa niya? Nagsisigaw, sinisira niya yung, sinusugatan niya yung kanyang sarili. No? Pero right after that Jesus made him free, nakaupo na siya. Hindi na siya palakad-lakad. He is now in control of himself. Meron na siyang kapayapaan. When Jesus sets him free, natin siyang hubad. Walang tangal, walang puri. Ibinalik sa kanya ni Jesus yung dignidad. Hallelujah. That is the transformation. That is the kind of transformation that Jesus can do to our lives. Ang sabi, nagkaroon sa uli, bumalik yung matino niyang pag-iisip. Ang isipang dati ay puno ng ingay ng legion, ay puno na ngayon ng salita ng Diyos. Kaya sabi, di ba? Puno ng isip at ang puso ng mga salita ng Diyos. Yun ang ilagay natin. Para pati yung lalabas sa bibig natin. Maganda din. Kasi maganda yung ilalagay natin sa isip at puso natin. Ano ito po yung transformation na meron tayo? This is not just physical. This is not just mental, emotional, and even spiritual. Total package. Total package po siya. Yan po yung restoration na kayang gawin ni Jesus sa lahat nagsasampalataya sa Kanya. Hallelujah. Bakit kaya nalungkot ang mga tao sa halip na matuwa? Bakit nila gustong paalisin si Jesus? Ano yung nangyari? Hindi sila natakot dahil doon sa senaryo ng lalaki na sinasapian ng legion before. Kasi they get used to it. Lagi niya nakikita yung tao ng ganun. Pero natakot sila dun sa pwedeng mangyari sa kabuhayan nila. Lalo na't nakita nila, no? Yung 2,000 baboy tumalon sa bangin at nagkalunod. Takot tayong mga tao sa maraming pagbabago. Paano kung, ano ba yung mga bagay na hindi natin kayang bitawan? Ano ba yung sinasabi sa atin ng Lord na tigil mo na yan? Iwan mo na yung ganyang klase ng pamumuhay. Iwanan mo na yung ganyang klase ng pag-iisip. Ano ba yung comfort zone natin na gustong alisin tayo doon ng Lord? Kasi meron siyang mas magandang inihanda sa atin. Si Abraham at ang kanyang asawa, nandun na sa isang lungsod. Nandun yung mga pangangailangan nila. Tapos bigla na lang silang inutusan ng Panginoon
ni Yahweh, sige, um, dadalhin kita dun sa lupang pangako. Pero hindi sinabi sa kanya ng Lord, nasaan ang lupang pangako? Pero without any question, nandun lahat ng convenience, comfort nilang mag-asawa. Iniwan nila yung lungsod nila. Ang pinili nila, yung lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos. Hindi man nila alam nasan yung lupaing iyon. Sometimes we have to get out of our comfort zone. Ay, minsan parang pagod na tayo, Lord. Puro na lang pagsubok. Lord, bakit gusto ko namang tumigil na dito sa bisyo na 'to, hindi ako makaalis sa bisyo na 'to. Lord, bakit parang lumulubog ako dun sa kasalanan ko, pero ayoko ng gawin 'to. Ayaw na kitang saktan, pero bakit hindi ako makaalis-alis? Tinuturo sa atin ng Diyos, may mga pagkakataon, aalisin tayo ng Panginoon sa mga comfort zone natin, kasi meron siyang mas magandang inihanda sa atin. All we have to do, bumitiw na tayo sa maruming negosyo na 'yan, sa maruming gawain na 'yan, sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, o maging dun sa comfort zone na meron tayo, paligid ng mas magandang bagay na inihahanda para sa atin ng Diyos. Bakit hindi pinasama ni Jesus ang lalaki? Eh, 'di ba gusto na nga nung lalaking sumunod kay Jesus? Madalas sa maraming eksena sa Biblia, pagkatapos na pagkatapos mag-perform ng miracle ni Jesus, "Sumunod ka sa akin," lalo na dun sa mga alagad. Pero dito ang utos ni Jesus, "Umuwi ka." 'No? Number one, gustong ipakita ng Diyos yung power of proximity. Yun yung pinaka-best na patotoo. Ang alam niyo ito yung tinuturo sa atin ng Lord. Medyo mahirap 'to, napaka-challenging nito. Sabi nga yung madali yung bumuo ng pamilya pero ang pinakamahirap dun na aspeto yung magpamilya. Sabi ng dati pa nating pastor, "Love begins at home." Binabalik tayo lagi ito ng Panginoon na mahalin natin yung pamilya natin, ingatan natin yung pamilya natin. Ito yung best na magsasaksi at magsasabi sa atin kung bago na ba tayo. Sila yung mga unang makakakita sa atin nun. Sometimes it is so challenging, pero ano, there's a command. Cannot love others if we cannot love our own family. Madalas madaming nagmi-mission sa simbahan. Sa sobrang pagmi-mission sa simbahan, mayroong iba na papabayaan nila yung pamilya, pero matagal nang tinuturo sa atin ng likod. Ang church ay nagiging pamilya natin. Kaya nagsisimula lagi tayo, sabi nga, hindi dapat na sa paglilingkod natin mapapabayaan natin ang pamilya natin. Kasi bahagi ng priority natin yung pamilya natin. Nakapaglilingkod tayong mabuti sa iglesia, sapagkat mabuti tayo at nakakapaglingkod tayo sa ating sariling pamilya at hindi natin ito napapabayaan. Alam niyo po, isa pa ding ituro ni Jesus is humility. Sa pag-uwi nito ng lalaki, marami siyang kahihiyan na ginawa when he was under the possession of the legion. Ano na yung mukha niyang ihaharap. But this is the time for him to reconcile. Makipagkasundo. Hindi madaling gawin yun. But again, yun yung mga bagay na gustong ituro ni Jesus. Alam niyo, maraming gustong ituro si Jesus na hindi madali. But when we follow Jesus, when we follow His examples, when we follow His teachings, yun yung totoong freedom. Alam niyo po, what I have realized, to be controlled by Jesus, to be fully controlled and to be totally controlled by Jesus is to become totally free. Freedom can be found in Jesus alone. Jesus is our freedom. Maraming Diyos, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga bagay na itinuturo mo sa amin. Lord, may mga bagay na hindi madali.
Pero Lord, alam namin ang biyaya mo ang magsusustain para makasunod kami sa kalooban mo. Madalas nakakagawa kami ng mga bagay na nakakasakit sa iyo, pero Lord, tuloy na, huwag kang masawa sa amin. Nagabayan kami at tulungan kami na makalakad doon sa kalooban mo para sa buhay ng bawat isa. Turuan mo, Panginoon, na maging matapat kami sa iyong mga salita. Turuan mong umasa kami at ipagkatiwala namin ang aming sarili sa iyong mga pangako. Ito ang aming maging gabay. Piliin namin lagi ikaw sa aming buhay. At dalangin din po namin sa araw na ito. Palain mo po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay. Palain mo po silang lahat at ingatan. Palain mo po ang aming kabuhayan. Palain mo po ang aming kalusugan. Pagpalain mo po ang aming buhay espiritual. At maraming salamat sapagkat alam namin matagal mo na itong ginagawa at patuloy mo pa rin gagawin dahil sa iyong katapatan. Salamat din, Ama, sa patuloy na pag-iingat sa ministeryo ng lingkod, sa buong pamunuan, sa lahat ng dumadalo at sa bawat pamilya na patuloy mong iniingatan. Ang lahat ng ito, Ama, samo namin sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming tagapagpalaya. Patuloy na nagpapalaya sa amin sa lahat ng bagay. Aming Panginoon at tagapagligtas, si Kristo Jesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Nawa po na pagpala po ang bawat isa sa Word of God na ating natanggap. Patuloy pa rin po ang gawain ng lingkod, katulad po ng ating midweek fellowship. Every Wednesday po ito, 6 to 8 p.m. Ang ating pong Youth for Jesus, every Saturday naman po ito, 5 to 6:30 p.m. At siyempre po ang ating Sunday fellowship, dalawang session po ito, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. Muli po, maraming po salamat sa Panginoon. At ang tema po natin, pastor natin, mahal natin. Ang community po natin ang lingkod, mahal natin. Siyempre po, ang pamilya natin, mahal natin. It's all about grace, it's all about Jesus. At ang tema po ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na pagtotoo. God bless us all.